Marami na rin na nagtrabaho o nag-perform dito sa lugar na ito na mga sumakabilang buhay na rin. Itim na itim at saka wala ka halos makita dito. Eksenang napanood ninyo ay hindi galing sa pelikula, telebisyon o teatro, kung hindi hango sa mga kwento-kwento ng mga pangyayari na ganap dito sa Manila Metropolitan Theater. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, talasan ang pandinig, palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Nagtataka sa aking nakikita, ako ba'y pinaglalaruan ng aking isipan? Ako'y nagtatanong bakit may bumubulong, anong kababalaghan aking nararamdaman? Ang ating mundo'y nababalot ng misteryo, hanggang kailan sisigaw, hanggang saan tatakbo? 1931 nang itinayo ang Manila Metropolitan Theater. Dahil sa ganda nito, binansagan itong Grand Dame of Manila's Theaters. Ito lang yung buong building na ganito kalaki that seats almost 2,000 people during its time. Tapos air-conditioned siya. Kasi may katabing ice plant ito dyan sa Quezon Bridge, kaya may maraming butas sa floor ito. Lumalabas yung malamig na hangin. Dapat hindi lang to Grand Dame of Manila Theater, dapat of Southeast Asia. Nakilala rin ang gusaling ito dahil sa kakaibang disenyo na gawa ng national artist at arkitektong si Juan de Guzman Arellano. Hanggang ngayon, no, napakaganda nung parang siya kumbaga symbol siya ng Art Deco, architecture. Ito may twist ng konti kasi kung titingnan mo yung ceiling, no, makikita niyo may puno ng saging. Siguro that explains why yung Art Deco medyo may na Philippinized. Sa kasamaang palad, nadamay ito sa mga gusaling nasira noong World War II. Masama ang lagay nito. Alam mo yung stage area na yan, meron kang makikita dyan na boxing tuwing weekend. Tapos may mga nakatirang mga tao dito, may mga squatters dito sa loob. Hindi ganyan na itsura ito, itim na itim at saka wala ka halos makita dito. Tapos, meron pang gay bar dyan. Muling nagkaroon ng buhay ang Metropolitan Theater nang inutos ng dating First Lady Imelda Marcos na ipagawa ito noong 1976. Isa ang singer-comedian na si Beverly Salviejo sa nakapagtanghal na rito bilang miyembro ng Metropolitan Theater Chorus. At malinaw pa raw sa alaala niya kung gaano ito kasikat dati. It used to be a seat of culture, pop culture. Top musicians dumaan sa Met at one point in their lives. Pag talagang maganda yung show or talagang by word of mouth maganda yung review, even the aisles talagang punong-puno. At nagdadagdag pa ng shows. Pero ang mas tumatak daw sa alaala ni Beverly ay ang mga nakakakilabot na karanasan niya sa gusaling ito. Every 6 o'clock, may rehearsals kami dyan until something like 9 p.m. The only available na CR doon sa floor na yon ay yung doon sa may ladies room ng Salabi. Meron kaming inaaral na kanta. Habang nandoon ako, pumasok na ako sa loob ng cubicle. Pagpasok ko, may naramdaman akong pumasok. Kinakanta niya yung alto part nung inaaral namin na kanta. Siyempre, alto siya. Sinabayan ko. Nag-soprano naman ako kasi soprano ko. Tapos lumabas na ako ng cubicle. Naghugas ako ng kamay. Tapos sabi ko, Course, sabay tayong bumalik sa rehearsal hall, Sabi ko, saan ka galing? Galing ko sa rehearsal hall.
Hindi Juwit pa tayo eh. Hindi kapapasok ko lang huwag kang ganyan. Tinignan namin ang loob ng cubicle, walang tao. Bukod sa kanyang karanasan ay marami pa raw naririnig si Beverly mula sa kanyang mga kateatro tungkol sa mga iba pang kwento ng kababalaghan. We have a very, very big ballroom there. And then, nagtataka sila, bakit sino ang gumagamit ng ballroom? Because there were a lot, merong sound ng parang nagpa-party. At party as in, tawanan. Tapos maraming tao. Tinawag ang security. Sabay-sabay silang pumasok. Pagpasok nila, wala. Hanggang ngayon, no, napakaganda nung parang siya kumbaga symbol siya ng Art Deco, architecture. Ito may twist ng konti kasi kung titingnan mo yung ceiling, no, makikita niyo may puno ng saging. Siguro that explains why yung Art Deco medyo may na Philippinized. Sa kasamaang palad, nadamay ito sa mga gusaling nasira noong World War II. Masama ang lagay nito. Alam mo yung stage area na yan, meron kang makikita dyan na boxing tuwing weekend. Tapos may mga nakatirang mga tao dito, may mga squatters dito sa loob. Hindi ganyan na itsura ito, itim na itim at saka wala ka halos makita dito. Tapos, meron pang gay bar dyan. Muling nagkaroon ng buhay ang Metropolitan Theater nang inutos ng dating First Lady Imelda Marcos na ipagawa ito noong 1976. Kasama ko po ngayon, mga kaibigan, si Architect Richard Bautista. Siya ang dating tagapamahala dito sa Metropolitan Theater at hindi siya naniniwala na haunted ang lugar. Kasama rin natin si Miss Beverly Salviejo, member sa dati ng Metropolitan Chorus na marami na rin siyang karanasan sa mga multo dito sa theater. And of course, our paranormal expert, Mr. Edwin Cayetano. Siyang magsasabi sa atin kung meron ng mga gumagala-gala dito sa theater. Tara na, magtutour na tayo sa loob. Here! Ito ang CR ng babae mo. Habang kinikwento ni Beverly ang nakakapanindig balahibong karanasan niya rito, biglang may kakaibang naramdaman ang kasama naming paranormal expert. Nandito yung isa sa likod ko. Yeah, oo. Right now, nandito siya. Very strong ang spirit niya. Ang feel ko, babae. Nanggagaya siya ng isa sa kasamahan niyo. Yeah, nandito siya sa back ko ngayon . Actually, I'm feeling dizzy, so there's a presence. Medyo matagal na hindi nagkaroon ng mga tao. Marami na rin na nagtrabaho o nag-perform dito sa lugar na ito na mga sumakabilang buhay na rin. So, minsan may mga espiritu na hindi rin nila matanggap na sila ay patay na. Para raw makita ang itsura ng espiritong nagpaparamdam kay Beverly, kaya raw ni Eddie na hulihin ito at ikulong sa bote. Ito yung battle . An ordinary. Yeah, ordinary battle. I used to do church restoration. So sa akin, siguro I'm just numbed already. Maging mas scientific ang tingin. We have our cameras with us, obviously. Meron tayong audio equipment. Kung swertein tayo, kung wala man tayo makuha ang video, madampot tayong audio. Ginawa mo lang. Ginagawa. Miss Beverly experience ko dito was auditory. Let's try to stay still, be quiet for a few minutes, and then sana try natin may madamputan na microphones. So just Matyaga kaming nakinig.
Ngunit mukhang kay Beverly lang sinasadyang magparamdam ng mga espiritu. Huwag mo akong batiin. Sa amin kasi sa probinsya, kapag ka nakakaramdam ka ng parang nag-a-upset yung stomach mo, Oo. parang nag-churn. Mm. Ang sabi nila, nababati ka daw. Eh pag ano ko doon, parang bang, may parang, there's a pain sa gut. Mm. Tapos parang gusto ko mag-throw up. Pagka ganun kasi lapitin ito meron tendency na gusto niyang mag-drive ba. Dito sa stage na ito kung saan nagtatanghal sina Beverly noon, may magpapalabas kaya ngayon? So, we're here now on the stage of a Metropolitan Theater. So, ano naman yung experience dito? Dito naman kapag ka walang show, at saka yung, lalo na kapag ka kukonting-konti ang taong gumagalaw, kung minsan meron ka maririnig dito na nagda-drag ng mga chains, or sapatos na naglalakad, na wala naman tao. Habang ini-inspeksyon namin ang entablado, may biglang bumasag sa katahimikan. Parang at the top. Yeah. Anybody up there? Meron bang tao doon sa taas? Wala, pinaalis ko lahat. Ito, atong ladder na to. Tsaka titalo na nagsisip. Parang dinideclare nila, andito lang kami. Careful, careful. Yun ang tanong sa akin, saan kaya galing yung tunog? I think it's almost impossible na sa ganitong kagabi ay magkakaroon pa ng isang tao doon. Parang may kumakalampag dun sa taas eh. I mean, dun sa pinaka-rafters niya, itong bars na to. So, I tried to climb the catwalk. Presence. Na, hay! Tumahimik kayo. Lumahis na kayo dito. Bago namin umpisahan yung ronda tonight, pinaklear na namin of people yung interior ng Met. So, hindi tao yun. Pwedeng pusa, pwedeng daga. Hindi natin malalaman. Pwedeng elemento. May isa pa tayong makakasama ngayong gabi. Kung kinaya niya magtagal sa isla, tingnan natin kung hanggang saan siya tatagal dito sa loob ng Met. Justine Ferrer, are you ready? Can you outplay, outwit, and outlast the spirit? Kami naman ni Justine ang lilibot, minus everyone else. Kami dalawa lang, handicam. Anong description mo dun sa mga nakikita mo, nararamdaman mo sa third eye mo? Kasi hindi naman totally talaga lahat nakita ko. Mas yung iba karamihan, mas nakakamdaman ko sa Yeah, rock and roll later, boys. Kasama si Justine, inisa-isa namin muli ang mga lugar kung saan may nagparamdam umano sa loob ng Metropolitan Theater. Madilim at walang ibang tao kundi kaming dalawa. Dance studio.
Anong nararamdaman mo? Parang iba yung bigat ng kwarto na to. Anong room yun? Parang dressing room. Parang iba yung... Pwede labas na tayo dito. Anong pakiramdam mo May dito? narinig ako. May narinig ka ba? Anong May narinig mo? narinig ako. Anong Parang narinig malapit mo? siya. Dito. Diyan? Oo. Ano meron doon? Stage. Stage? Hindi mo narinig. Ano nararamdaman mo dito sa stage? Ano yun? Ayoko ng ganyan. Parang lumalaki yung ulo ko. Ano yun? Ayoko ng ganyan. Parang may feeling ko parang may force na papunta sa akin. Yan mo yung kilabot ko. Hindi mo ba nakakamdaman? Ano? Yung nakakamdaman ko. Dun sa may dance studio, tsaka dito sa may ballroom, tsaka dun parang iba yung pakiramdam ko doon. Hindi kaya umakyat sa third floor. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin masabi kung tuluyan nang ibinaba ang telon dito sa Metropolitan Theater. Pero ayon sa karanasan natin ngayong gabi, meron pang encore performance na itinatanghal dito. Ang pakiramdam ko dito, talagang meron siya eh. And I believe na ang isang structure or ang isang lugar na madilim and then for some time ay hindi nagagamit at hindi siya natitirahan ng tao, hindi walang maingay, eh talagang nagiging magnet for spirits para maging bahay nila. So, I can understand kung meron nga talaga. Maging si Architect Bautista na noong una ay nagdududa na may mga espiritu raw dito sa Met, ay sumang-ayon din kay Beverly. Sa spirit-wise, yes, I have to agree. So more or less, the spirits are around. Para mas makatiyak tungkol sa posibleng pinanggagalingan ng mga misteryosong ingay sa loob ng Met, minabuti rin namin kumuha ng opinyon mula sa isang sound expert. Ito, lumang building ito, butas ang bubong, bukas ang mga bintana. Any sound nang galing sa labas, sakali batang umiiyak, pwede mo marinig sa loob. Doon sa nakita ko, medyo luma na yung mga chains. Alam ko mainit yung lugar. Kaya habang umiinit yung lugar at kung lumalamig siya paggabi, nagbabago ang size ng mga bagay. Kapag uminit ang panahon, pag nag-expand siya, o kaya lumiit siya pag lumamig ang panahon, maaring tumunog ito. Lalo mga chain ito, maliliit na piraso ng bakal ito. Marami ang posibilidad na ito ay mga natural na nangyayari at walang mga espiritu na nandito po sa lugar na ito.